Mga Kops, matapos ang nakakagulat na revelasyon tungkol sa tunay na pinagmulan ni Kintoki, muling sumiklab ang laban-laban sa pinakamakapangyarihang Diyos ng Norse Pantheon. Sa kabila ng matinding pinsalang tinamo ni Odin, naghilom ang kanyang katawan sa isang iglap sa tulong ng banal na kapangyarihan ng Gungnir. Ngunit hindi iyon ang pinaka-nakakatakot. Habang nanginginig ang buong arena, isang nakakikilabot na himno ang nagsimulang umalangaw-ngaw. Ang battle armor ni Odin ay tinubuan ng napakaraming bibig na sabay-sabay na umaawit ng isang sinaunang awitin na nagpayanig maging sa mga Diyos. At nang pakawalan ni Odin ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan, may isang bagay na nangyari kay Kintoki na ikinagulat ng buong arena. Ano ang tunay na epekto ng awit ni Odin? At paano biglang napilipit ang braso ni Kintoki nang wala man lang humahawak dito? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Kops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 120. The God Singing Voice. Sa pagpapatuloy ng kabanata, ipinagpatuloy ang paglalantad sa nakaraan ni Kintoki. Sa pagkakataong ito, tuluyan na niyang nalaman ang katotohanan, ang dalawang primordial gods na nasa kanyang harapan ay hindi lamang mga sinaunang Diyos kundi ang kanyang mga ninuno. Ibig sabihin, siya ang bunga ng kanilang dugo matapos ang napakaraming salinlahi. Hindi agad maproseso ni Kintoki ang bigat ng revelasyong iyon. Ngunit agad namang kinumpirma ni Gungnir ang lahat. Ayon sa kanya, tama ang hinala ni Kintoki, siya nga ang kanilang napakalayong inapo. Gayunpaman, matagal nang isinelyo ni Iren ang banal na kapangyarihang minana ng kanilang mga anak upang mamuhay ang mga ito bilang ordinaryong tao. Ganoon din ang naging kapalaran ng kanilang mga sumunod na lahi. Ngunit may isang malaking pagkakaiba. Ayon kay Iren, si Kentaro lamang ang natatanging inapo na nagising ang kapangyarihang iyon. Kasabay ng kanyang mga salita, biglang nagliwanag ang rune sa kanyang kamay. At sa mismong sandaling iyon, lumiwanag din ang kaparehong marka sa katawan ni Kintoki. Nagulat si Kintoki at agad na sinunggaban ang kamay ni Iren. Pinagmasdan niya ito ng mabuti dahil eksaktong kapareho iyon ang marka na matagal nang nasa kanya. Habang abala ang dalawa, sumingit naman si Gungnir at nagreklamong tila hindi na siya pinapansin. Napailing na lamang si Kintoki at pabirong sinabing napakakulit talaga ng kanyang lolo. Ngunit ang lahat ng ito ay isa lamang alaala. Sa kasalukuyan, ikinukwento ni Kintoki ang buong pangyayari kay Buddha na halatang hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Napansin niyo ni Kintoki at agad na tinanong kung bakit ganoon ang ekspresyon ng kanyang kaibigan. Hindi malaman ni Buddha kung paano sasagot. Kung tutuusin, isang napakalaking sikreto ang basta na lamang ibinulales ni Kintoki. Kahit sa Valhalla, alamat na lamang ang mga primordial gods. At ngayon ay nalaman niyang ang kanyang kaibigan mismo ang tagapagmana ng kanilang dugo at kapangyarihan. Napatanong tuloy si Buddha kung bakit ngayon lamang niya ito sinabi. Ngumiti lamang si Kintoki bago sumagot. Para sa kanilang dalawa, wala namang halaga kung saan sila ipinanganak o kung sino ang kanilang mga magulang. Pagkatapos ay pabiro pa niyang sinabi na kung gusto ni Buddha, maaari naman niya itong tawagin sa tunay nitong pangalan, Siddhartha. Natulala si Buddha bago napahawak sa kanyang ulo habang humahalaklak si Kintoki. Aminado na lamang si Buddha na nadali siya ng biro ng kanyang kaibigan. Ngunit agad ding bumalik sa seryosong usapan si Buddha. Kung ang buong angkan ni Kintoki ay nawalan ng kapangyarihan, bakit siya lamang ang nagmana nito? Ayon kay Kintoki, tila siya lamang ang naging karapat-dapat na tagapagmana ng rune ng lola niyang si Iren. Sa kanyang alaala, naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo na si Gungnir, ang kakaibang pangyayaring ito ay may iisang paliwanag lamang, destiny. Napakunot noo si Buddha sa sagot na iyon. Para sa kanya, parang napakadaling ay dailan ang lahat sa tadhana. Gayunpaman, lalo lamang siyang naging interesado sa dalawang primordial gods na iyon. Subalit hindi na niya sila kailanman makikilala. Ipinaliwanag ni Kintoki na matagal nang naglaho ang kanyang lolo at lola. Ang nakausap niya noon ay hindi na ang kanilang tunay na katauhan kundi mga natitirang piraso na lamang ng kanilang kaluluwa na nanatili sa loob ng rune. At gamit ang huling natitira nilang lakas, nagawa nilang makausap siya ng personal. Tahimik na nakinig si Buddha sa bawat detalye. Sa kanyang palagay, kung naghintay ang mga ito ng napakahabang panahon at ginamit pa ang kanilang huling lakas, tiyak na may napakahalagang mensahe silang nais ipaabot. Ngunit kinamot lamang ni Kintoki ang kanyang ulo bago sinabing wala naman silang sinabi na ganoon kahalaga. Sa katunayan, mas naaalala pa niya ang sinabi ni Gungnir na matagal na nitong gustong makita ng personal ang batang nagmana ng rune ng pinakamamahal niyang asawa.
Napatawa na lamang sina Buddha at Kintoki sa alaala na iyon. Nabanggit pa ni Buddha na tila kakaiba talaga ang mga ninuno ng kanyang kaibigan. Ngunit sa kabila ng kaiklian ng kanilang pagkikita, may isang bagay na sigurado si Kintoki. Sa maikling sandaling iyon, natutunan niyang mahalin ang kanyang lolo at lola ng buong puso. Muling bumalik ang tagpo sa arena. Mahigpit na hawak ni Kintoki ang kanyang divine weapon habang nakatitig kay Oden. Samantala, ipinaalala ni Heimdall ang nangyari ilang sandali lamang ang nakalipas. Matapos ibalibag ni Kintoki ang Divine Spear na Gungnir, agad na nagsimulang maghilom ang matinding sugat ni Oden sa tulong ng liwanag na nagmula mismo sa banal na sandata. Ngayon, ang Gungnir ay nasa anyo ng isang kwintas na nakalutang sa harap ng Supreme God ng Norse Pantheon. Ayon kay Heimdall, ito ang isa sa mga banal na kapangyarihang taglay ni Oden. Hindi naman maitago ni Perseti ang kanyang paghanga, sapagkat para sa kanya ay tunay na karapat-dapat sa isang kataas-taasang Diyos ang ganitong kakayahan. Sa kabilang banda, hindi makapaniwala ang mga tao. Pagkatapos magpakawala ni Kintoki ng isang napakalakas na counter-attack, naglaho lamang sa isang iglap ang lahat ng pinsalang natamo ni Oden. Dahil dito, nagsimulang mabalot ng kaba ang buong arena. Napatitig na lamang si Kintoki habang nakangiti. Para sa kanya, parang walang saysay ang lahat ng pinsalang maibibigay niya kung patuloy lamang nagagaling ang kanyang kalaban. Parang daya naman yata yan. Ngunit hindi natuwa si Oden sa naging reaksyon niya. Sa kabila ng kapangyarihang ipinakita niya, nagagawa pa rin ngumiti ng tao sa kanyang harapan. Napaisip tuloy siya na ito pala ang tunay na ugali ng tagapagmana ng kalooban ni Gungnir. Kasabay nito, muling nagliwanag ang kwintas na Gungnir. Kitang-kita ni Heimdall ang panibagong pagbabago habang bumabalik ito sa anyo ng isang Divine Spear. Agad namang naging alerto si Kintoki. Buong pagmamalaking ipinahayag ni Oden na siya ang Supreme God at lahat ng umiiral ay dapat sumunod sa kanyang kagustuhan. Pagkatapos ay marahas niyang itinama ang dulo ng Gungnir sa sahig ng arena. Sa isang iglap, yumanig ang buong lugar. Naramdaman ng bawat Diyos at tao ang lakas ng lindol. Maging si Aphrodite ay napaurong habang marahas na umuuga ang kanyang dibdib sa tindi ng pagyanig. Ngunit hindi iyon ang pinaka-nakakatakot. Sa isang nakakikilabot na eksena, nagsimulang tubuan ng napakaraming bibig ang battle armor ni Oden. Lahat ng ito ay sabay-sabay na tumatawa. Nanlaki ang mga mata ni Kintoki. Pati ang mga manunood ay hindi maunawaan ang kanilang nasasaksihan. Mapa-Diyos man o tao, pare-pareho silang natigilan sa kakaibang anyo ni Oden. Mas lalo pang naging nakakabahala ang mga boses na lumalabas mula sa bawat bibig. Nandidiri naman si Ares habang pinagmamasdan ang eksena. Pakiramdam niya ay parang may sinasabi ang mga bibig na iyon. Sang-ayon naman si Hermes. Sa kanyang obserbasyon, tila hindi basta pagsasalita ang ginagawa ng mga ito kundi pag-awit ng isang himno. Ngunit habang mas pinakikinggan niya ang tunog, lalo niyang napagtanto ang katotohanan. Hindi ito isang ordinaryong awitin. Lahat ng bibig sa armor ni Oden ay sabay-sabay na nag-chant kasama ang kanilang Panginoon. At sa puntong iyon, naging malinaw na tama si Hermes. May sinaunang awit na tunay na umaalingaw-ngaw sa buong arena. Napaluha pa sina Mozart at Bach sa kanilang naririnig. Para sa dalawang henyo ng musika, lampas na ito sa konsepto ng pagiging perpekto. Hindi nila inakalang may ganitong kagandang tinig ang isang Diyos. Sa silid ni Jack at Locke, hindi rin makapaniwala si Locke na kumakanta si Lord Oden. Ngunit iba ang naging reaksyon ni Jack. Sa mismong sandaling marinig niya ang awit, nakaramdam agad siya ng matinding pangamba. Habang nagpapatuloy ang sinaunang himno, napaisip naman si Kintoki. Isa na naman kaya itong kakaibang teknik na gumagamit ng kapangyarihan ng mga salita. Sa totoo lang, maganda naman sa pandinig ang awit. Subalit wala siyang balak hintayin kung ano man ang susunod na mangyari. Mabilis siyang sumugod habang nakataas ang kanyang Golden Lightning Axe. Ngunit habang papalapit siya, isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa mukha ni Oden. Muli nitong itinama ang dulo ng Gungnir sa arena. At doon niya pinakawala ng Harpoluder, Song of the Bowstring Divine Souls. Kasabay ng paglaganap ng nakakatindig balahibong himno, isang napakalakas na bugso ng hangin ang sumabog sa buong arena. Halos matangay nito ang mga manunood. Maging si Heimdall ay nahirapang manatiling nakatayo. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla ring naglaho ang marahas na hangin. Ngunit habang nagpapatuloy sa pagsalakay si Kintoki, may kakaiba siyang naramdaman. Para bang may kung anong puwersang lumamon sa kanyang buong katawan. Hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, hindi siya nagpatinag.
Ano man ang ginawa ni Oden, determinado siyang tapusin ang laban. Ngunit biglang may mga misteryosong letra na lumitaw sa kanyang kanang braso. At sa hindi malamang dahilan, hindi niya ito makontrol. Unti-unting nagsimulang umikot ang kanyang braso. Sa una ay mabagal. Pagkatapos ay lalong bumilis. Hanggang sa tuluyan itong pumihit ng lampas sa normal na limitasyon ng katawan. Nanlaki ang mga mata ni Kintopi. At sa sumunod na sandali, nagtalsikan ang dugo sa lahat ng direksyon. Napilipit ang kanyang kanang braso sa isang nakakatakot na paraan. Napatulala ang buong arena. Ang ilan ay napanganga na lamang sa kanilang nasaksihan. Maging si Heimdall ay hindi makapaniwala. Napatanong siya kung isa bang ilusyon ang nangyari, dahil sa isang iglap ay tila nawala ng silbi ang kanang braso ni Kintopi. At sa huling panel ng kabanata, muling ipinakita si Oden. Nakatayo siya habang nakangiti ng nakakikilabot. Kasabay nito ay iniwan ng mga may akda ang isang nakakatakot na mensahe para sa mga mambabasa. Everything obeys this overwhelming power. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad.